Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga tagapakinig mo. Ako man ay may karanasan tungkol sa mga nilalang na ngayon ay itinuturing na nasa kwento lamang umiiral. Itago mo na lamang ako sa pangalang Gibo. Nangyari ito taong 1900 at 90 nang napagkasunduan naming magbabarkada na gumala sa Norzagaray sa Bulacan. Undas ng mga panahon na yon. Kasama ko si Jeston, Andy at Maki. Kasama ang aming mga nobya na gumala sa lugar. Umalis kami ng madaling araw at muntik pang hindi makasama si Jeston gawa ng hindi niya agad nakita ang susi ng kanilang motor. Ayaw kasi siyang payagan ng kanyang ina na umalis nung araw na yon. Pero dahil sa katigasan ng ulo, pinilit pa rin naming umalis noon. Mula Bukawi ay nagmotor lamang kami papuntang Doña Remedios Trinidad, na ngayon ay mas kilala sa tawag na DRT. Hindi pa ito sikat na lugar nung araw pero dahil sa may kamag-anak kaming nakatira sa lugar na yon, pabalik-balik kami doon. Maganda ang lugar. Malapad ang napakalinaw na ilog na napapalibutan ng punong kahoy. Maraming malalaking bato na pwedeng upuan. Kung sa panahon natin ngayon ay masasabi kong Instagrammable ang lugar at maganda siyang pang weekend getaways. Pero noong mga panahon pa namin, maganda lamang itong pasyalan ng mga magjowang gustong magsolo at magmuni-muni na malayo sa mga tao. Nakakawala ng problema ang lugar. Noong mga panahon na yon, isa ito sa pinaka-paborito kong lugar kung kaya't gusto kong ipakita ito sa nobya ko. Ilang oras ang biyahe namin papunta sa lugar na yon. Mahirap ang transportasyon. Hindi pa simentado ang mga kalsada at marami pang daanan ng maputik at hirap silang akyatin. Kung kaya't babasa kaya mga kasamahan namin sa motor. Tanghaling tapat na nang makarating kami sa lugar. Naglatag ng dala naming banig sa gilid ng ilog at doon na nagsimulang maghanda ng aming pananghalian. Masaya kaming kumakain noon. Nang sa may hindi kalayuan, may nakita kaming dalawang bata na tila ba may kung anong ninunguya sa tubig. Gusto ko sanang lapitan ng mga ito at tanungin kung bakit doon sila kumakain sa tubig na yon at sa may masukal pa na bahagi ng katubigan pero pinigilan na ako ni Maki. Dahil doon ay hinayaan ko na lamang ang mga ito. Pagkatapos naming kumain, inilabas na ni Jeston ang baon nitong inumin. Masarap uminom dito. Walang maingay at hindi marami ang tao, kundi kami-kami lang. Ayaw ko pa nga sana mag-inuman kami dahil malayo pang babaybayin namin kung kaya't mahirap ang malasing. Pero hindi na rin ako nakahindi pa ng tinagayan na ako ng mga ito. Nakaramdam kami ng pagkalasing na maubos namin ang inumin. Sandali kaming natulog habang ang mga babae ay masaya namang nagkikwentuhan habang naglalaro sa tubig noon. Alas 5 na ng hapon nang ginising ako ni Dayan, ang nobya ko. Ginising na rin sila Jeston, Andy at Maki ng kanilang mga nobya at sinabihan na kailangan na naming lisanin ang lugar. Gusto pa nga sanang manatili ni Jeston ng isang gabi. Delikado na kasi ang magbiyahe kapag gabi na. Pero tol, pinagbawalan ako ni Papa na manatili dito sa gabi. Kung delikado ang magbiyahe ng gabi, mas delikado yung manatili dito. Hindi maintindihan ni Jeston kung anong gusto kong ipahiwatig sa kanya. Mahirap din naman na sabihin sa kanila.
na bukod sa mga sinasabi nilang mga tulisan, may mga kakaibang nilalang din sa lugar. Hindi kasi naniniwala ang mga kaibigan ko sa mga ganon. Ganun pa man, binanggit ko pa rin sa kanila ang sinabi sa akin ni Papa. Hindi nga ako nagkamali. Pinagtawanan ako ng mga loko. Ganun pa man, pinilit ko pa rin na umalis kami sa lugar. At mabuti na lamang sumunod din sa akin ang nobya ko. Kung kaya't napilitan din ng ibang sumunod na sa amin. Sa aming paglalakad pababa ng bundok, ay muling nakita ni Maki ang dalawang batang babae. Nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Maki, pero hindi naman ito masabi kung ano ang kanyang nakita. Pero ayaw na nitong magpahuli sa paglalakad. Para itong hinahabol na nagmamadali sa paglalakad nun. Anong nangyari sa'yo, Tol? Tol, yung dalawang bata. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakita ko sa kanila, Tol. Napaka-weirdo nila. Bakit? Anong nakita mo? Basta, Tol, hindi ko mapaliwanag eh. Bilisan na lang natin. Mas binilisan pa namin ang paglalakad pero nang nakarating na kami sa paanan ng bundok, may nakita kaming kubo na hindi naman namin nakita nung papaakit pa lamang kami. Mas lalo pang nahintakutan si Maki ng sabakuran ng bahay na yon. Naroroon ang dalawang batang babae. May hawak-hawak ang mga itong isang hayop na napakaitim ng kulay. Hindi ko masabi kung aso ba o kambing ang klase ng hayop na yon. Tol, yan yung dalawang bata na nakita ko kanina oh. Sa ilog. Kani-kanina lang sa taas ng bundok lang mga yan eh. Bulong sa akin ni Maki. Nilingon ko ang kubo at nakita ko ang dalawang bata na nakangisi. Bigla akong nahintakutan sa mga ngipin nito. Maliliit na mga yon. Pero para bang matatalas. Parang ngipin ng pusa. Yun nga lang, naninilaw yung sa kanila. Na tila bang gamit na gamit ang mga ito. Pero hindi nililinis. Kung kaya't binilisan na rin namin ang paglalakad para marating na kung saan namin iniwan ang aming mga motor. Kagad kong inabisuan si Dayan na magpalit kami ng jacket. Manipis lamang kasi ang suot nito. Sinabihan ko na din siya na ang magdala ng backpack para magsilbing proteksyon sa kanyang likuran. Sabi ko din na kahit anong mangyari, huwag na huwag siyang bumitaw sa likuran ko. Pasalamat na lamang kami na hindi umulan ng maghapon, kung kaya't mabilis naming namaniobra ang aming mga motor. Pero bago pa man kami makaalis nun, ang loko-lokong si Giston sumigaw pa. Anong aswang-aswang? Kalokohan yan. Sige nga, kung talagang may aswang, magpakita ka. Gusto ko rin naman makakita kung ano talagang itsura ng mga pinaniniwalaan ng mga utu-utu ng mga taong to eh. Sigaw nito habang nakaharap sa kakahuyan. Sinabihan namin itong tumigil na at tama na pero mas lalo pang ginanahan ng loko. Nang walang ano-ano, sumagot si Maki ng, narinig mo yun? Kung sino ka man, yung may gusto lang na makita ka, yun lang yung kunin mo ha. Mahal ko pa yung buhay ko eh. At ang mga mahal ko sa buhay. Wala sa loob na nabanggit ni Maki nun. Kung kaya't pinagtatawanan siya ni Giston. Mag-alas 7 naman ng gabi nang paalis na kami sa lugar. Si Maki at Stella naman ay tumatawa habang nag-uusap nun. Magkasundo talagang dalawang to sa kalokohan. Tandem silang magkasintahan. Pareho kasi silang mapang-asar. Habang nagmamaneho ng mabagal,
panay ang pagpapatunog namin ng busina. Yun bang nagpapaalam kami sa mga hindi nakikitang nilalang na dadaan kami. Pero itong si Giston, tila ba nang gigigil yata sa busina kung kaya't nilakasan niya ang kanya na alam mo yung parang mag-overtake sa aming lahat. Nang walang ano-ano, para bang may malakas na hangin ang dumaan. Kasunod noon ay ang malakas na palahaw ni Stella. Biglang sumagalpak ang motor ni Giston sa isang malaking puno nun. Napahinto kaming lahat para tingnan kung ano ang nangyari. Kitang-kita namin si Stella, Sir Seth. Hila-hila na ng isang nilalang na parang aso o parang kambing nun. Basta, hindi namin maintindihan kung ano ang itsura niya. Natulala kaming lahat sa nakita. Hindi namin alam kung babalikan ba namin para iligtas ang dalawa o dederecho kami at iwanan na lamang sila. Nang mga oras na yon, umiral sa amin ang takot at kaba sa mga nangyari. Naroroon pa yung pag-iyak ng nobya namin at hinihiling na umalis na kami sa lugar. Yun ang pinili namin, ang umalis sa lugar at dumiretso sa malapit na istasyon ng pulis. Nang makarating kami doon, nireport namin ang nangyari. Nakita naming nagkatinginan ng 2 pulis sa labas. Pumasok sila sa loob ng presinto at doon ay sinabi sa amin na pang-4 na kaming nag-report ng tungkol sa ganong pangyayari sa loob lamang ng 1 linggo. Pero kapag niyaya naman umano nila mga ito na balikan ang lugar, ayaw namang sumama. Kayo ba? Kapag pinunta namin ang lugar, sasama ba kayo? Tanong sa amin ng 2 pulis. Opo, sasama kami, sir. Basta yung mga babae namin kasama, may iiwan po dito. At kung maaari sana, ihatid niyo sila sa lugar namin sa Bukawi para mapagbigay alam nila sa mga magulang namin kung anong nangyari. Dahil sa sinabi namin na yon, kagad na nagkasan ng operasyon ng kooperatiba ng gabing iyon. Sumama kami ni Maki at Andy. Ayaw pa sana akong payagan ni Dayan, pero hindi naman ako nagpapigil. Buhay na mga kaibigan natin yung pinag-uusapan natin dito. Uuwi kaming buhay. Huwag ka mag-alala. Magpapakasal pa tayo, di ba? Ipanalangin mo na sana maging maayos ang lakad naming to. Kasama namin yung mga pulis kaya asahan mong nasa mabuting kamay kami. Pagbibigay sigurado ko kay Dayan. Umiyak man ito pero wala na itong magawa, kundi ang tumango na lamang. Sumama kami sa pulis pabalik sa lugar. Habang ang mga kababaihan naman ay nagkasundo nang sa amin na dumiretso ng gabing yon. Mag-alas 11 na ng gabi nang bumalik kami sa lugar. Pero tanging ang motor na lamang ni Giston na nakasalampak sa punong kahoy ang aming naabutan. Ang bag niya at bag ni Stella. Silang dalawa ay hindi na namin nakita pa. Hinanap namin ang kubo na nakita namin kanina pero hindi na namin mahagilap yon. Nagtataka kaming 3 kung paano yun nangyari. Kaming lahat ang nakakita ng kubo na yun kaya't hindi ako maaaring magkamali. Kahit sina Andy at Maki ay nag-iisip kung saan na napunta ang kubo. Hanap kami ng hanap hanggang sa may maapakan akong tila ba napakalambot na bagay. Nang ilawan ko ito, para itong isang kumot na kulay puti. Sir, may naapakan akong kumot, sir. Lumapit naman ang isa sa mga pulis. Kinuha ang kumot na napakan ko. Bigla kaming napaduwal nang makita namin ang tila parte ng mga laman loob.
Hindi namin masabi kung laman loob ba yun ng tao o ng hayop. Naisipan kong magsiga sa lugar. Baka sakaling mahanap namin ang kubo kapag may malawakang sakop ng liwanag. Nagsimula akong apuyan ang talahib. Lumakas ang apoy. Tila ba may humawing mga ulap. At maya-maya pa, sa maniwala man kayo o sa hindi, may natanaw kaming isang maliit na kubo. At yon ay ang kubo na nakita namin habang pababa kami ng bundok. Sir, ayan yung kubo na nakita namin kanina. Oh. Napailing naman ang mga pulis dahil kahit sila ay nagtataka kung paanong bigla na lamang nagkaroon ng kubo doon. Samantalang kani-kanina lamang ay wala pa ito. Kahit pa ilang beses na nila itong inilawan ng kanilang flashlight. Hanggang sa walang ano-ano, may narinig kaming huni ng hayop. Tila ba tunog ito ng isang aso, nakasabayan ng pagtunog ng isang kambing. Basta, hindi namin maipaliwanag ang huni na yon. Hanggang sa may dumaan sa harap namin na para bang isang anino. Mabilis ang kasama naming isang pulis. Kaagad niya itong hinagisan ng patalim. Tumama ito sa mismong harapan ni Maki. Kasunod nito ay ang pag-iyak ng isang napakaitim na hayop. Sigbin yan! Wika ng pulis nun. Huwag niyong galawin! Sambit pa niya. Ano sir, sigbin? Anong klaseng hayop yan? Tanong namin dito. Tama kayo. May hindi normal na naninirahan dito. Maya-maya pa. Ayun na naman. Narinig na naman namin ang tunog ng kambing. Pero may kasama namang parang inahing manok. Mahina lamang yon. Sinabihan kami ng pulis na maging mapagmatiyag. Dahil hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Halata pang natatawa ang dalawa niyang kasamahan habang nagsasabi ng, naniniwala ka sa aswang? Sasagot pa sana ang pulis nang biglang may sumulpot na isang malaking aso sa likuran ng isang pulis. At dali-dali niya itong pinaputukan. Pagkabaril niya sa likuran ng isang pulis, may narinig kaming paghiyaw ng isang nilalang. Nagulat kaming lahat sa tunog nito dahil naghahalong tunog ng hayop at tunog ng hiyaw ng isang babae. Maya-maya pa, muli na namang tumunog ang huni ng ibon. At kasunod nito ay ang pag-ilag ng pulis na bumaril sa nilalang na nasa likod ng isa pang pulis. Nakita naming nakikipagbuno na ito sa isang malaking ibon nun. Ang dalawa nitong kasamahan ay tila ba natulala na, kung kaya't kaagad kong kinuha ang patalim na hawak ni Maki. Sinugod ang nilalang hanggang sa maabot ko ang parte ng katawan nito. At walang pagdadalawang isip ko itong sinaksak. Bagya nitong nabitawan ng pulis kung kaya't nagkaroon ito ng pagkakataon na mahampas niya ito ng batuta na kanyang dala. Napahiyaw ang nilalang. Kaagad na lumipad palayo. Maya-maya, nagulat na lamang kami nang ang nakatulalang si Andy ay biglang sumigaw at humihingi ng tulong. At nang lingunin namin ito, nakita namin na hinihila na ito ng isang maitim na nilalang. At dahil sa hindi dapat maputukan ito gawa ng baka matamaan si Andy nun, kinuha ng pulis ang patalim na hawak ko. Binato sa nilalang. Tinamaan ito, Sir Seth. Kaya napahinto ito sa pagtakbo. Ang mga kasamahan namin ay nakatulala pa rin, kaya napilitang magpaputok ang pulis na kanina pa humaharap sa mga aswang.
sa kanyang pagputok nun ay ang pagbalik ng ulirat ng kanyang kasamahan. "Tulungan niyo yung sugatan, dali!" wika nito. Kaya mabilis namang gumalaw ang kanyang kasamahan para buhatin si Andy. "Ikaw, boy, halika, tulungan mo ako." Mabilis ko namang kinuha ang bat na nasa likuran ng patrol. Sumunod sa pulis. Pinunta namin ang kubo kung saan nakita naming pumasok ang mga nilalang. Paglapit namin sa kubo na yon ay nagulat ako sa ginawa ng pulis. Dali-dali itong nagdasal. Kasunod nito ay ang biglaang pagbukas niya ng pintuan ng kubo na yon. Sa loob, nagulantang ako, Sir Seth, sa nakita. Naroroon ang katawan nila Giston at Stella. Wala ng buhay. Sa kabilang sulok ay nakita namin ang dalawang matanda na dinidilaan ang kanilang mga sugat habang sumisigaw nun. Wala namang marahas na ginawa ang pulis. Pero bumulong na naman ito ng dasal. Kasabay ang pagsabi ng, "Magpasensyaan tayo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kapag hinayaan ko pa kayo makatakas, maraming tao pa mapapahamak sa kamay niyo." Wika ng pulis nun. Bago nito itinaas ang kanyang dalawang kamay. Tuloy-tuloy ito sa pagbibitaw ng mga katagang hindi ko maintindihan. Pero sa bawat katagang yon, kita ko kung paano mamilipit ang dalawang babae na tila ba hindi nila nakayanan ang sakit na nararamdaman. Napapasigaw sila ng malakas. At ang mas nakakatakot, sa bawat pagsigaw ng mga ito, ay tila ba may kasabayan silang umiiyak din na mga tunog ng hayop. Bagay na noon ko lamang nakita sa isang pangyayari. Maya-maya pa ay may tila ba mga nilalang na lumukob sa dalawang babae. At maging ang mga ito man ay napapasigaw na rin. Doon ko naisip ang dalawang aso na hawak-hawak ng dalawang bata nung nakita namin. Nga lang, wala namang kaming batang nakita. Tanging itong dalawang matandang babae lang. Sumunod ang dalawang pulis. Tinulungan kaming madala ang bangkay nila Giston at Stella. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga oras na yon. Mahigit 1:00 ng madaling araw at doon pa rin kami sa area. Nang madala na namin ang bangkay ng dalawa sa patrol, binalikan ko pa ang pulis sa kubo na kasalukuyan na nitong pinapadikitan ng apoy. "Kailangan nating sunugin yung kubo na to para magbigay babala na din sa iba pang nilalang na gustong manirahan dito." Habang tinutupok ng apoy ang kubo, kasabay naman ito ay ang patuloy na pagdasal ng pulis na yon. Sinigurado na muna naming natupok na ng apoy ang mga bangkay bago kami umalis sa lugar. Habang nasa biyahe, tinanong ko ang pulis kung hindi pa makikita ng mga tao ang nangyari sa lugar na yon. Sa mata ng mga normal na tao, boy, hindi nila malalaman na may nangyari sa lugar. Kahit sa mga bangkay na na-recover natin ngayon, hindi magre-rehistro mga ito sa utak ng mga kasamaan ko, maging ng mga kasamahan nyo. At huwag kang magugulat kung makikita mo ang kaibigan mo bukas o sa kinabukasan man, kasama ang kanyang nobya. "Ho? Anong ibig niyong sabihin, sir?" Yan ang paraan ng mga aswang kung bakit halos lahat ng nabibiktima nila ay hindi nabibigyan ng hustisya. Dahil yan sa salamangka na ginamit ng mga aswang bago pa man nila biktimahin ng mga tao na nabibiktima nila. Napapansin kong sa inyong magkakaibigan, ikaw lang may bukas na pananaw pagdating sa mga ito na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Kaya't napakalaki ng tulong mo kanina. Maraming salamat sa iyo, boy. "Sir, ano pong gagawin natin sa bangkay ng mga kaibigan ko?"
Tanong ko dito. Dahil tulog naman yung mga kasama natin. Halika, ilibing natin sila. Nalulungkot man sa nangyari, pero wala na akong nagawa pa, kundi ang magtiwala na lamang sa pulis na alam ko namang may malalim na karunungan o may pagkaalbularyo kumbaga. Nagtulong kami sa paghuhukay at pinagtulungan namin na ilibing ang dalawa. Bago pa man namin tambakan ang nilibingan sa Magnolia, ay muling nag-usal ng orasyon at dasal ang pulis. Pagbalik namin sa presinto, nagtataka ko dahil nagtanong ang hepe kung sino ako at kung nasaan ang mga pulis galing. At ang may kaalaman sa rihim na aral na pulis ay nakilala kong si SP Otto Cortes pala. Sinabi nitong tinulungan nila ako dahil naligaw ako at para ligtas ako makauwi, ay siya na ang maghahatid sa akin pa uwi nun. Hindi naman nagduda ang hepe at kaagad na itong pumayag na ihatid ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nagtataka mga magulang ko. Ang sabi nila, nakauwi na lahat ng kaibigan ko pero ako hindi pa. Hindi naman alam ni Dayan ang isasagot sa kanila kung nasaan ako. Ang akala ng mga magulang ko ay doon ako pumunta sa bahay ng kamag-anak namin. Hindi ho, Nay. May pinuntahan lang ako. At para ligtas po ako makauwi, nagpatid na lamang ako sa mga pulis. Mabuti naman at mababait sila kung kaya't hinatid nila ako. Pagpapalusot ko sa nanay ko noon. Nang gabing yun ay hindi ako makapaniwala na hindi nila alam kung ano ang nangyari sa amin. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising. Si Dayan, tinutulungan na si Mama sa paglalaba. Bumangon ako at nag-almusal. Ilang sandali pa ay pumunta na ang kaibigan ko sa bahay na sina Andy at Maki. Nakita kong may sugat si Andy. Nagkunwari akong walang alam sa kung anong nangyari. Tol, anong nangyari dyan sa binti mo? Hindi ko alam, Tol eh. Hindi ko nga alam ba't ako nagkasugat dito pero magaling naman eh. Hindi naman masakit. Mabilis na lumipas ang oras. Pinuntahan ako ni Juston sa bahay at niyaya nila ako na gumala. Humindi ako. Idinahilan kong pupunta ako sa bahay ng nobya ko. At doon kami hanggang abuti ng gabi. Litong-lito ako noon kung paano nangyari ang pinagdaanan naming kagabi. At dahil sa wala pa akong masyadong tulog, ay muli akong bumalik sa pagkakahiga. Na siyang pinagtataka ni Dayan kung bakit mukhang pagod na pagod ako. Nagtaka ito nang ayaw kong mag-drive ng motor papunta sa kanila. Mas pinili kong mag-jeep na lamang kami at doon na magpalipas sa kanila ng gabi. Takang-taka si Dayan gawa ng kahit minsan ay hindi pa ako nag-aya sa kanya na doon matulog sa kanila. Kinagabihan, habang nakahiga kami ay ikinuwento ko sa kanya ang mga pangyayari na nakalimutan nila ng mga kaibigan namin. Napatingin ito sa akin ng nakatulala. Tinawag pa akong baliw na guni-guni ko lamang umano ang mga nangyari at gawa-gawa ako ng kwento. Hindi na lamang ako nakipagtalo sa kanya. Niyaya ko na lamang siya na matulog. Sumunod na araw ay ako na lamang mag-isang umuwi dahil may pasok si Dayan sa trabaho. Gabi pa naman ang duty ko sa ospital noon. Nang makarating ako sa bahay, naroroon sina Andy at Maki. Nakita ko ang mga itsura nito na tila ba sindak na sindak sa kanilang nasaksihan. O Tol, anong nangyari? Tol, sina Juston at Stella. Napatulala ako pagkabanggit sa pangalan ng dalawa. Natagpuan umano silang patay sa gilid ng ilog. Wakwak ang tiyan. Wala na umanong mga laman loob at dugo.
Muli ko na namang naalala mga pangyayari sa ibaba ng bundok noong nakaraang araw. Ganun na ganun ang sitwasyon ng magkasintahan nang matagpuan namin sa loob ng kubo na yon. Napatanong ako kung nasaan na ang katawan nila. Diretso umanong dinala sa morgue. Pagpunta namin sa morgue, nandun pa mga imbestigador. Muli kong nakita ang pulis na tumulong sa amin nung nakaraang gabi. Lumapit ako dito at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi ito sumagot kagad. Kinamusta ako. Sinabi kong ayos lamang ako at naguguluhan lamang nun. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Mauulit ang ganitong pangyayari sa paraang parang isang normal na krimen lang. Para pagtakpan ng mga ginawa ng mga nilalang na marami sa mga tao ngayon ang hindi pinaniniwalaan. Alam mo, mapalad ka. Hindi ka naging mangmang. Lalong-lalo na sa pag-intindi ng mga nilalang. Bagay at mga pangyayari na hindi nakikita ng hubad na paningin ng iyong mga mata. Ipagpatuloy mo yan, boy. Pero huwag ka ring magpakain sa mga nakikita mo. Kapag ang taong kaharap mo ay hindi naniniwala sa mga nakikita at paniniwala mo, huwag mo nang ipaglaban. Hayaan mo sila. Ayon pa sa kanya, ang ipaglaban ng ating mga nakikita na kung saan ay hindi umuubra pagdating sa paningin ng iba ay wala o manong kahahantungang maganda. Kaya mas mainam na hayaan na lamang sa mga bagay na pinaniniwalaan ng iba at sa hindi nila pinaniniwalaan. Basta mag-ingat lamang umano ako. Tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon. Tumulong na lamang kami sa pag-aayos ng paglalamayan kay Jeston. Katakot-takot ang paninisi ng mga magulang ni Stella sa magulang ni Jeston. Naroroon pa yung nasabihan nila magulang ni Jeston na walang kwenta at hindi magandang pagpapalaki sa anak nito, na walang ibang inisip kundi ang puro gala lamang kasama ang kanilang anak noon. Siyempre, masakit yun para sa magulang ng aming mga kaibigan. Pero wala naman kaming karapatang makisalis sa kanilang gulo. Hanggang pati kami ay dinamay na ng ama ni Stella. Wala umano kaming kwentang kaibigan, mga palamunin yung mga magulang at sakit sa lipunan. Doon na umalma si Maki. Sir, hindi kami ang kasama ng anak niyo. Silang dalawa lang yung umalis. Kung saan man sila pumunta, wala kaming alam doon. Kayo mga magulang, bakit hindi niyo pinigilan yung anak niyo? Bago kayo manisi ng ibang tao, sisihin niyo muna yung sarili niyo. Kung kami na sinasabi niyong walang kwenta at sakit sa lipunan, paano pa yung anak niyong suwail sa kagalang-galang na magulang kagaya mo? Dire-diretsong sagot ni Maki sa ama ni Stella noon. Susugurin na sana nito si Maki para saktan pero hinila na lamang ito ng kanyang asawa na umalis na. Nakatulala ako. Wala masabi. Hindi mawala-wala sa isip ko ang nangyari sa bundok. Para akong nasisiraan ng bait na hindi ko maintindihan. Kinausap ko si Papa. Ipinagtapat ang mga bagay na aming naranasan noong nagpunta kami sa Norzagaray. Namangha ako nang alam na ni Papa na posibleng nangyari ang mga yon. Katulad ko, bukas din ang kaalaman ni Papa sa mga bagay na hindi ordinaryo. Ginabayan ako nito sa pagharap ng mga bagay na nangyayari noon. Ilang buwan ang lumipas, nag-apply ako ng 1 linggong pagliban sa trabaho. Dinala ako ni Papa sa lugar niya sa Ziraway, sa may Mindanao, at doon ko nalaman ang tungkol sa aming angkan. Kung bakit meron akong ganong klaseng, alam niyo na, espesyal na kakayahan. Isa akong apo sa tuhod, sirsat ng isang manggagamot doon. Nakakamangha yung lolo ko na yun dahil malapit nang mag-90 pero napakatikas pa na akala mo
60 anyos pa lamang. Sa edad na 24 ay noon lamang ako unang nakaapak sa lugar ng aking ama. Hindi ko lubos akalain na kaya pala bukas ang aking kamalayan sa mga nilalang na hindi ordinaryo. Dahil ayun nga, meron akong ganung dugo. Dinala ako ni Papa at ni Lolo sa lugar ng aking lolo sa tuhod. Halos hindi ako makapaniwala ng edad niya ng mga panahon na yon. Mahigit sa 100 taon na. Napakalinaw pa ng paningin at kilalang kilala nito si Papa. Ipinakilala ito ni Papa sa akin. Nagmano naman ako. Pagkatapos naming magbakasyon, bumalik ako ng Bulacan. Ikinuwento ko kay Dayan lahat ng mga natuklasan ko. Kung paano ako nagkaroon ng ganung kakayahan. Alam niyo, Sir Seth, pinagtawanan lamang ako nito at tinawag akong baliw. Magmula nang mangyari ang karanasan namin na yon sa bundok, para bang naging mailap na sa akin ang nobya ko. Ganun din ang mga kaibigan ko na sina Andy at Maki. Hindi nagtagal ay naghiwalay kami ni Dayan. Ang dalawa kong kaibigan ay halos hindi ko na rin maramdaman nun. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pagtatrabaho ko bilang nurse. Matapos ang 1 taon, nag-resign ako. Hindi ko alam pero para bang magmula nang umapak ako sa lupa ng mga ninuno ko. Parang tinatawag ako pabalik. Bumalik nga ako ng Siraway. Doon na ako tumira. At kung anumang dahilan kung bakit akong bumalik doon, hindi ko na pwede pang sabihin dito.